ng Diyos. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Malakas na palakpak sa ating buhay na Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo makinig? Amen. Ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. So, atin na pong tawagin na magpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating panahon at sa nababagong panahon na ipagkaloob ni Ginang Tess Iscario. Malakas na palakpak. Tagilang oras kami, brother. Tagilang oras talaga. 15-15. 15-15 lang ha. 15 ka lang. Sa akin, 15. Kasi si Sister Dulce magme-message din mamaya. Sila ni Sister Blandy. Amen. Sila sa auna sa uli. Sa uli. Okay, So, tunay nga po na napakadakila at napakabuti ng Diyos. Wala. Amen? Tayo ba ay masaya, mga kapatid? Masaya. Maliban sa may birthday celebrant sa tahanan ito. Ito yung kalooban ni Ama Yahweh. Amen? Na tayo'y tipunin muli upang pagsaluhan natin yung kanyang mga katuruan at mga aral. Yung mabuting balita na ito yung pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Kung mamaya pakakainin tayo ng ating birthday celebrant ng napakasarap, naluto niya dahil may kalakip na pag-ibig po yun, ay talaga naman. Amen. Tayo laging binubusog ng ating Panginoon. Hindi tayo sa isang araw, laging may gawain. Simple lang pagkain natin. Simpleng pamumuhay. Sabi niya nga po sa sharing ng ating birthday celebrant, ang buhay ko, ang buhay namin magkakapatid, hindi man kami nabigyan ng mataas na karangalan. Pero simpleng pamumuhay, payak na pamumuhay ang mahalaga na sa buhay namin ang Diyos. So, di ba? Napaka-inspiring na sharing. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos na Diyos. Tungkol din sa ating pagbasa sa ngayon, nadako na po tayo sa ating pagbasa na talagang sa araw na iyon, sinabi din ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Dahil talagang tayo ay nasa katawang lupa pa. Kahit man sila ay mga alagad na ng ating Panginoon, ay napapagod din. Nauubos din yung lakas, di ba po, Brad? Oh, Normal lang. normal at may kapaguran bilang tao. Pero kailangan din natin ng kapahingahan. Kaya sabi niya, tayo ay paroroon sa ilang napuok, sabi ng ating Panginoon, na minsan man makapahinga kayo kahit kuntit man lang. Dahil para may maipanumbalik ngunit na lakas para ipaglingkod nila din sa mga tao, hindi para tumakas, para layuan nila yung mga tao. Pero ang gusto rin ng ating Panginoon, dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos, huwag din natin masyadong abusuhin na minsan nangyayari sa atin. Kaya humingi po ako ng patawad. Tayo minsan nakakalimot. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, pumunta sila sa ilang napuok. Pero talagang siya ang pinagmamasdan lang ng mga tao. Siya lang ang binabantayan ng mga tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Ng kanyang paggabay, ng kanyang mga turo, ng kanyang mga pagkakaloob na himala ng kagalingan, himala ng mga mapapa din ang buhay nila. Marami silang matutunan ng mga mabubuting bagay sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon ang siyang isinugo na Ama Yahweh sa sanlibutan ito para siya ang maging liwanag natin lahat. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya, lingid sa kanila, akala nila, masosolo na niya na minsan makapahinga man lang konti. Dahil yun ang hangad niya po sa mga alagad niya. Pero nauna pa yung mga tao dumating doon sa puok na pinili niya. At nandoon yung pagbaba nila doon sa bata, naawa ang ating Panginoon. Dahil para silang mga tupa na walang tagapagpastol. Gaya din natin. Nung wala pa tayo sa set. Diba po? Kahit tayo ay nananalangin lagi, kulang. Andyan ang kailangan natin yung gabay ng ating pumilingkod, gabay ng ating Panginoon, gabay ni Amang Yahweh, dahil kailangan pala mapuno tayo ng mga biyaya at grasya ng Diyos. Amen? Ganun kabuti, ganun kadakila ang pagpapahalaga ni Amang Yahweh sa atin, ni Lord sa atin. Ganun tayo nila kamahal.
mga walang alam sa pag-spiritual na bagay. Kulang. Kaya yung ating pananampalataya noon ay mahina ang pundasyon. Yung ating pananalig. Kaya tayo minsan ay nadadala ng ibang sekta kung wala tayong mga alam. Kaya sila ay tinuruan ng ating Panginoon ng maraming mabubuting bagay sa pagkakataon nila. Pero dumating nga yung pagkakataon na napakaraming tao hindi nila in-expect ng kanyang mga alagad. Ilang napuok yun hanggang so dumating yung oras na alam nila, nararamdaman ng mga alagad na gugutom na yung mga tao naroon. Pero sabi nga ng mga alagad sa ating Panginoon, saan tayo kukuha ng pagkain? Ilan na po ito? Saan tayo bibili na bayan? Ligaling ano po? Tayo rin, naliligaling minsan sa mga ganung bagay. Na kahit kasama na nila ang ating Panginoon, tunay na hindi pa masyado silang buo yung pananampalataya nila na naghihinala ang ating Panginoon ng maraming bagay, nagbibigay mga himala. At sabi nga ng ating Panginoon, nagtanong sila doon kung sino ang may dalang tinapay at isda para yung mga bagay na yun ay ipinanalangin para mapakain nila. Kasi ayaw naman nila pauwiin. Ayaw ng ating Panginoon pauwiin yung mga tao yun. Malayo pang lalakbayin. Wala naman sasakyan na katulad ngayon po. Yung pook na kanilang pinalalagyan. Malayo at alanganin na. Gutom at lupaypay yung mga tao. Baka nag-alala sila. Nag-alala ang Panginoon kung ano ang mangyari sa kanila sa daan. Siyempre, pananalupan lang po naman. Di ba po? At mahirap na. At nandoon yung kanyang pagmamahal at yung pag-aalala niya, yung care niya sa mga tao. Di ba po? Na nawa, ganun din tayo. Sumaatin din yung mga bagay na habang tayo ay umuusad ang panahon, tayo lahat ng mahayo na pinahayo ng ating Panginoon bilang manggagawa niya, sumaating puso rin yung pagmamahal na yun at pagmamalasakit ng ating Panginoon. At naway, tayo rin, tulad ni Sister Dulce, makapagpakain din ng maraming tao. Marami ding matulungan, maging bukas pala din sa ating kapwa. Dahil ito ang kinalulugan, ito masaya ang Diyos kapag nakikita niya sa mga nilikha niya sa sanglibutan ito na gano'n ang ating mga hangarin. Mabubuti ang hangarin, mabubuti ang ibinabahagi natin sa ating kapwa na pinapalaganap. Hindi lamang yung kanyang mabuting salita, bagkos yung ating kalooban ay naroon yung awa at nabag natin at pag-ibig natin sa ating kapwa. Pagmamalasakit. At yung ating pag-aalala na minsan may lumalapit sa atin, may nandun, di ba po? Pero na ganun pa man, ilang tinapay lang at ilang isda na kanya ipinanalangin. Itinaas niya kay Amang Yahweh. Pinanalangin niya ang mga bagay na yun para mapakain niya yung mga libo-libo. Ilang matatanda yun, ilang mga bata, ilang mga babae at lalaki na pinaupo nila ng pulo-pulutong. Pero sa ganung kukunting tinapay at isda na bilang, napakain nila yung libo-libo mga tao. Napagsilbihan nila, napaglingkuran nila ng buong puso. Dahil yung miracle of multiplication na naganap sa mga pagkakataon yun. Na walang imposible sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan ay ibibigay ng Diyos. Dahil mabuti yung kanilang hangarin para sa kapwa. Amen? Malakas na palakpak sa ating Hallelujah. Iyan kayong lahat. Hallelujah. Kung naman ang kaluan ng inyong Panginoon sa Kristo. Mula nung tinanggap niyo siya sa inyo. Ito'y huwag ninyong iwanan kailangan.
sa inyong mga puso. Magdos, patuloy ninyong pagsumikapan. Ganapin ito ng buong katayuan, buong kababaan ng kalooban, at buong katapatan sa paglingkod ng Diyos, tulad ng paglingkod ng inyong Panginoon ay sa Kristo. Malakas na palakpakan. O, di ba po? Sabi ng ating Panginoon, ganoon dapat ang hangarin natin bilang mga tinalaga at itinakda na tagapaglingkod ng Diyos. Huwag natin babaliwalain kung tayo man ay may nakikita dyan, nahihirapan, may kumakatok sa ating pintuan, kahit na isang basong tubig yan na walang kulay at isang tinapay o kalahating tinapay ang iabot natin doon sa nahihirapan, napapagal na tao, maibsan yung kanyang gutom at kapagalan kung saan na siya nanggaling. Kung wala man tayong sapat na pera na maitutulong doon ang pananalangin. Tunay na tayo'y paghihimalaan ng Diyos. Sabi ng Mr. Gandhi sa kanyang sharing, hindi man doktor ang ginamit ng Diyos. Pero yung aking pananampalataya, yung aking tunay, sincerong pananalangin, paghingi niya ng awa kabag para maghimala ang Diyos sa kanyang mga nangyari at nangyari sa kanya. Amen? So, malakas na palakpak sa ating Diyos. Awa tayo, lalo na sa panahon ngayon, marami nag-ikaos, nahihirapan sa buhay, na hindi pa man maraming alam sa mga pag-spiritual na bagay, mahina ang kanilang pananalig at pananampalataya. Tayo rin ang magiging instrumento na daluyan ng kanilang paglapit sa Diyos, na mailapit din natin sila sa ating Panginoon at manumbalik at sumigla, nagdagdagan ng kanilang faith at titiwala sa Diyos. Dahil wala na po tayo ngayong ibang pagsusumbungan, hihingi ng awa at habag, ang tulong, kundi ang Diyos na naroon, nag-aantay lang namin. Kaya po, nakalala kami ng kamay para tayo ay lahat lumapit. Dahil sabi nga sa banal na aklat, sabi nga ating lahat kayong napapagal ay lumapit sa atin. Sa mga justice na yan, dahil ang lahat ng ay aking pag-agaan. Magiging magaan ang ating mga pasanin sa araw-araw dahil andyan ang ating Panginoon. Walang imposible na hindi niya